I'm going to start my first quarter exam in Filipino literature. Okay, ano yung mga librong iyong binabasa para sa Filipino literature? The Best Philippine Stories po at Ibong Adarna. Okay, so sa Ibong Adarna muna tayo, okay? Sino-sino ang mga tauhan ng Ibong Adarna at maaari mo ba silang i-describe sa amin isa-isa? Okay po. Yung una po si Hari Fernando. Siya po ay hari ng Berbanya. At meron po siyang asawa. Nalimutan ko po yung pangalan niya. Yung asawa niya po ay sobrang ganda. At meron po silang 3 anak. Pangalan po ng pinakapanganay ay Don Pedro. Pangalan po ng panggitna ay Don Diego. At yung pinakabunso po ay pangalan Don Juan. Si Don Pedro po ay malakas. Si Don Diego naman po ay mapagmahal at matapang. Si Don Juan naman po ay parang isang ibon. Yun po yung sabi nila. At meron din po tayong yung Adarna at yung Ermitanyo na tumulong kay Don Juan, at meron din po tayo yung matanda na lalaki. Forget to describe them one by one. Opo. Yung Ibong Adarna po, ito po yung makapangyarihan na ibon na pag kumakanta po siya, may 7 po siyang balahibo na nag-change pag siya po ay kumakanta. Tapos yung Ermitanyo naman po, siya po ay tumulong kay Don Juan sa paglakbay niya at ay pagkuha lang pala po ng Ibong Adarna, at siya ay sinasabi ni Don Juan, kamukha niya daw po si Jesus Christ. And isa naman po yung matandang lalaki na may leprosy. Siya po yung nagturo kay Don Juan kung saan yung bahay ng Ermitanyo. At siya po ay kaibigan ng Ermitanyo. Yun po. That's all. Anong description ng 3 mga anak niya? Si At lalo na si Haring Fernando. Si Hari Fernando po ay sobrang bait niya po, at yung mga tauhan niya po sa Berbanya ay tinitreat niya equally. Hindi po siya katulad ng ibang hari. Yung pag meron po sinabi, hari, parang meron crime scene, ganun po. Tapos, pero siya po, iimbestigahan niya talaga at aalamin niya yung totoo kung ano nangyari para hindi niya mapapajail yung maling tao. Tapos siya po ay isang matalino na hari. At mahal na mahal niya po ang 3 niyang anak ko. Yung pinakamatanda po nila, si Don Pedro, ay isang matapang at makisig na lalaki. At si Don Diego naman po si Don Diego po ay mapagmahal at gentle na lalaki, at si Don Juan naman po ay isang malakas at parang gentle at mabait. Halo-halo po siya, and that's all.
Ano ang pagkakaiba ng paglalakbay ng tatlong magkakapatid? So, ang tatlong magkakapatid ay pare-parehong naglakbay patungo sa Pedias Pradas. okay, sa bundok Tabor. Okay? Ngunit, ano yung pagkakaiba ng kanilang paglalakbay? So, maaari bang sabihin yung paglalakbay ng tatlo at yung anong pagkakaiba ng mga ito? Okay po. Si Don Ted. Sorry. Si Don Pedro po ay yung pinakamatanda po. Siya po yung unang-una na pinalakbay at siya po ay nagdala ng horse at sa paglalakbay niya po nagpaalam na po siya at wala pong paghihirap at wala siyang pinansin, na isip niya na po yung tatay niya at agad niya po na nadating yung bundok Tabor at umakyat po siya at kaso nung nakita niya po yung Pedias Platas medyo nakakatulog po siya ay medyo nagandahan po siya sobrang nagandahan po siya sa Piedras Platas at inintay niya po yung ibon na Adarna para makadating. At nung nakarating na yun, napakinggan niya yung 4 na kanta niya at nakatulog siya at natamaan siya ng dumi ng ibon at naging bato po siya. Yung kay Don Diego naman po, nagdala din po siya ng horse at kaso namatay kagad po yung horse niya at may dala-dala pa po siyang mga pagkain at yun at parehas po siya na nangyari kay Don Pedro at pero nung si Don Juan po ay umalis, hindi po siya pinayagan umalis ng tatay niya. Kaso si Don Juan lang po yung nag-plead para payagan siya ng tatay niya para makalabas siya at para mahanap yung mga kapatid niya. At nung pumunta siya doon ay may natagpuan siyang lolo. At yung lolo po na yon ay may leprosy at naghingi ng pagkain. At si Don Juan ay nagbigay ng iisang pagkain, ay iisang bread. At nung nagbigay po siya ng iisang bread, nagpasalamat po yung lolo at tas nagturo po siya ng bahay. At nung pumunta po si Don Juan sa bahay po na yun, meron pong ermitanyo po doon. At yun, nagsik po siya ng tulong at yun. At pag-akit niya po dun sa Piedras Platas at nandun po tas dumating na po yung ibong Adarna ay para hindi po siya makatulog ay sinugatan niya sarili niya tapos i-squeeze po yung kalamansi sa kanyang kamay para magigising po siya. And then that's all. Bakit sa tingin mo ay naging matagumpay ang paglalakbay ni Don Juan? Kasi naisip niya na hindi niya lang kaya ito mag-isa. So, naisip niya mag-seek ng tulong at magtanong-tanong po. At naisip niya yung tatay niya at hindi lang yung sarili niya, hindi katulad ni Don Pedro. And then that's all. Ano ang nag-udyok sa dalawang magkapatid upang saktan ang kanilang bunsong kapatid?
ba ang kanilang ginawa? Yung kay Don Pedro po, ay biglang, nung naglalakad po sila pa uwi, ay biglang may naisip si Don Pedro at nagpahuli po siya kay Don Diego. Tapos nag-usap siya kay Don Diego, sabi niya, Don Diego, di ba, pag uwi natin, syempre malulungkot yung, masasayahan yung tatay kasi malulungkot din siya sa atin kasi panganay tayo, tapos yung pinakabata pa yung nakagawa. Sabi niya ganun, tapos sabi niya, tapos si Don Juan ulit yung mapupuri, sabi niya ganun, sabi niya, what if, sabi niya ganun, patayin natin si Don Juan, at patayin natin siya at kunin natin ang Adarna at ibigay sa ating tatay at makukuha natin ang puri, sabi niya ganun. Sabi ni Don Diego, hindi, magkapatid tayo. Kaso, sabi ni Don Juan, sabi niya, edi kung ayaw mo yun, ito na lang, sasaktan natin siya. Dahil pagod na pagod siya, syempre pagod na pagod siya, edi sasaktan natin siya. At pag nasaktan natin siya, iiwanan lang natin siya at kukunin ng Adarna at dadalhin ng Adarna sa ating palasyo. At yun po ginawa nila. Mali po yun kasi ba't mo bakit mo sasaktan po yung kapatid mo? And para lang makuha mo yung praise at puri. Pati kasalanan mo yun, hindi ka nag-seek ng advice, hindi ka muna nag-isip at hindi ka nag-stay awake para makuha yung Adarna. So, dapat kay Don Juan yung praise na yun. Tapos yun po, dapat hindi mo sinasaktan yung kapatid mo. Tapos, kay Don Diego naman po, dapat hindi mo pinapakinggan dapat nakikinig ka nga po sa mas matanda, pero hindi ka makikinig sa masamang payo ng matatanda. And then that's all. Ano sa tingin mo yung tawag dun sa damdamin na yun na naging dahilan para gawin nila yun sa kanilang kapatid? Ano yung tawag dun sa damdamin na yun? Inggit. Susunod, let's go to the best Philippine short stories. May maaari mo bang ikwento muli ang kwentong Gabolo? Okay, so, si Clara po ay buntis. At sinabi niya, No, Sita, you will not get this bolo. You will not sell it. Pero, tapos sabi ni Sita, sabi niya, gutom na ako. Ikaw ba, hindi ka ba gutom na gutom? Bakit ayaw mo i-sell yung bolo na yan? Please, Clara, yan lang yung nag-iisang resource natin na magkakaroon tayo ng pera. Let me sell the bolo. Tapos sabi ni Clara, hindi, sabi niya ganun, promise me. Says, my child will be a boy. Sabi niya ganun. At pag hindi ito naging lalaki, pabayagan na sabi niya pala, nag-seek na ako ng tulong sa parents ng asawa ko. Sabi niya ganun. Malamang bibigyan nila tayo ng pera. Sabi niya, bibigyan tayo ng pera ng asawa mo? Sabi ni Sita. Sabi, hindi nga natuwa yung parents ng asawa mo dahil minmarry niya ang isang lowly woman. Sabi niya ganun. Sabi po ni Sita. Sabi naman ni Clara, hindi. I'm sure they will understand. Sabi niya ng ganun. Sabi ni Sita, galit na po siya
Kasi ilang days na po siya hindi nakakain, gutom na sila, for they are poor. Tapos, kasi po, yung story po ng bolo na yon is that meron isang man at may pinakasalan siyang babae at sinabi niya sa babae, i-cut mo yung heart ko if I ever become unfaithful to you. Tapos, yun, nagkaroon yung babae ng anak. At lalaki yung anak niya, tapos binigay ng babae yung bolo sa anak, tapos sinabi niya, give this to your wife. And kwento niya po yung nagyari sa kanila ng tatay niya. At tapos yung lalaki naman po yun, nag-asawa ulit ng babae, tapos sinabi niya, oh, i-cut mo yung heart ko pag hindi ako naging faithful sa'yo. And then, yun, pasa ng pasa po, hanggang napasa po yun sa asawa ni Clara. At yung asawa na po ni Clara ay binigay kay Clara yung bolo. At namatay na po yung asawa niya. And then, yung, tapos, si Sita ay nagalit na si Sita. Nagtampo po siya. And then, umupo siya sa kanilang higaan. Tapos sabi ni Clara, matulog ka na. Matulog ka na, hintayin ko yung letter. At sa buong gabi po na yun, hindi silang dalawa natulog. At dumating na yung umaga, sabi ni Sita, oh, ano, wala pang letter, di ba? Sabi ko, oh, let me send it na. Sabi niya, no, wait. Tapos biglang mamaya po nakatulog si Clara dahil sa pag-iintay ng letter at hawak-hawak niya yung bolo. So, si Sita, kinuha niya yung bolo sa kamay ni Clara. So, si Sita po, she ran with the bolo and bumaba po siya sa hill at bumanda po siya sa trading center kung saan pwede mag-trade. At kinausap niya yung salesman. Tapos binaba niya yung bolo. Oh, I want to sell this. Tapos yung salesman, tinitignan muna yung bolo. Tapos si Sita, medyo kinakabahan po. And then, meron lalaki na nasa likod. And tinitignan niya si Sita. Tapos, kinakabahan si Sita. Ba't kaya ako tinitignan ng lalaki na yon? And then, sabi ng man, okay. Sabi niya ganon, I will give you 10 pesos, I will give you 10 pesos, said the man. And then, si Sita naman po, nag-agree siya. And then, binigay niya yung bolo. And then, yun, meron na siyang 10 pesos. Tapos nung tumingin siya sa likod, yung man na yun, binili yung bolo. Tapos sabi ng salesman, tapos sabi niya, oh sige, bilhin mo, 50 pesos to. Tapos binigay ng lalaki yung 50 pesos at kinuha. Tapos pumunta po siya kay Sita. At sabi niya, miss, please take this. Sabi niya ganon. Sabi niya, don't just sell this item. Sabi niya, feeling ko importante ito sa pamilya nyo. Sabi niya, di porket na nagugutom na po kayo yung pamilya nyo, sell nyo na po yung importante. Sabi niya, please, I hope you will change your mind. Tapos binigay niya yung bolo. Tapos sinabi niya, pwede mo ko i-pay anytime. And si Sita po ay nahiya siya dun at biglang meron po siya naramdam na happiness. And then she understood how Clara felt when her husband gave her the bolo. And then she took the bolo and she said, thank you sir. Tapos umalis na po siya. And then she felt happy. And then she understood na love worth more than money. And then she also knew that her sister's son, Clara, her sister's baby will be a son.
And then that's all. Okay. Anong katangian at kultura ng mga Pilipino ang nakuha mo o naintindihan mo mula sa kwentong ito na Dabolo? Isa pa, anong katangian at kultura ng mga Pilipino ang naintindihan mo mula sa kwentong ito? Yung naintindihan ko po, yung parang meron silang family heirloom, na nagpapasa-pasa kahit anong gamit mo yun, bracelet, ring, kung minsan libro naman po yung pasa-pasa sa kanila, and then tapos importante po yun sa mga Filipino kasi sa pamilya po nila yun at yun po. Ang huling tanong. Ang mga kwentong Dead Stars at Zita ay parehong kwentong pag-ibig. Tama ba? Opo. Bilang batang katulad mo, ano ang pwede mong matutunan mula sa mga kwentong ito? Okay. Ano-ano ang mga pwede mong matutunan mula sa mga kwentong ito? Okay po. Sa kwento pong Dead Stars, natutunan ko po na sa Zita po ay natutunan ko po na wag mo i-expect na kunwari po yung isang mahal mo si ganto, wag mo expect na magiging kayo. Wag mo expect na magiging kayo kasi pag sobrang in-expect mo po yon, masasad ka lang pag hindi niya naman pala ikaw gusto. And then sa Dead Stars naman po ay kapag ikaw ay lalaki, dapat magsistick ka lang sa one woman. Kung hindi pag dalawa yung gusto mo, magalit na sila sa'yo at iiwan ka na ng lonely. And then, that's all. Okay.